Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Good morning! Purihin po ang Panginoon at isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Gayon din sa ating mga kapatiran na nakatunghay sa atin sa ating Facebook page. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga nakapuri-puri ang ating Panginoon dahil muli tayo ay magkakasama ngayong umaga ng may kalakasan at may maayos sa kalusugan at sa buong linggong nagdaan tayo ay kanyang iningatan at ginabayan. Kaya ibigay po natin ang isang malakas sa palakpak sa ating Diyos. Hallelujah Lord, purihin ka Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon sa umagang ito na patuloy Lord na kami inyong binigyan ng biyaya ng buhay. Patuloy Lord na sa aming paggising, ang pag-ibig mo Panginoon ang siyang patuloy na yumayakap sa bawat isa sa amin. Maraming salamat Panginoon dahil dinako niyo po kami sa lugar na ito ng nasa maayos na kalagayan at ligtas Panginoon. Gayon din Panginoon sa aming mga kapatiran na kasakasama po namin bayang online Panginoon, salamat po sa buhay po nila. At Lord, sa aming patuloy na pagbibigay ng papurit pasalamat pagsamba, kami ay patuloy Lord na lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba. Humingi po kami Panginoon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa mga bagay Lord na aming mga naisip, nagawa po namin Panginoon, mga nasambit po ng aming mga labi Lord, na hindi po kanais-nais sa inyong harapan, patawarin niyo po kami. Pagkalinisin niyo po kami Panginoon ng iyong makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Hesus upang maging karapat-dapat kami sa aming paglapit sa iyo. At sa umagang ito, sa pangalan ni Hesus, iniaangat po namin, pinagkakatiwala po namin ang aming gawain ito, Panginoon. At patuloy, Lord, na malayang kumilos ang iyong presensya. Patuloy, Lord, na pangunahan ng banal na Espiritu ang bawat isa sa amin na maibigay po namin ang pinakamataas na papurit pasalamat sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Patuloy, Lord, na maibigay po namin ang best para sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mensahe na dadalhin po ng aming mahal na pastor, Pastor Archie Rezos. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ng aming pastor na patuloy, Lord, na nagpapagamit sa inyo, sa iyong ministeryo, Panginoon. Patuloy, Lord, na dalangin namin, karunungan at katalinuhan na nagmumula sa iyo ay pagkalob niyo po sa kanya at maihayag ang mga salita mo, ang mensahe mo ng may katapatan, Panginoon, at higit sa lahat, may pag-ibig. Maging kaming makakapakinig, Panginoon, ng mensahe mo ngayong umaga, ito ay manatili sa aming mga puso't isipan, patuloy na buksan ang aming espiritual na pandinig upang maunawaan po namin, Panginoon, ang nilalaman ng mga salita mo na aming mapapakinggan at mababasa. At sa patnubay ng banal na Espiritu, ito ay aming malakaran sa aming buhay sa mga taon pa na darating sa amin, Panginoon, at ikaw ang makita at maluwalhati. Kaya Lord, dalangin po namin sa pangalan ni Jesus, maging ang mga kapatiran po namin, Lord, na paparating pa lamang po sa lugar na ito, ingatan niyo po sila kung paano niyo po kami iningatan, gayon din po sila makakarating na maayos at ligtas sa bahay-sambahang ito. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, at lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ang Panginoon, tunay nga na napakadakila ng ating Diyos, tapat at dakila ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya karapat-dapat lamang na siya ay ating papurihan, pasalamatan at higit sa lahat, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, Lord! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya.
Panginoon ay ating pupurihin. Minsan pa ang Panginoon. Ang Panginoon Ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging Siya tapat. laging tapat, walang kapantay. Ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan mo. Dakila siya. 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 Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, Lord, na napakadakila ng iyong pag-ibig sa bawat sa amin. Kayo ang Diyos sa mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, at higit sa lahat, ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kaya po dinadakila po namin kayo, Panginoon, itinataas namin ang ngalan mo sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa habag at grasya mo na patuloy na sa amin pinagkakaloob. Tunay nga, Lord, na ang biyaya mo ay sapat sa amin sa araw. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y walang hanggan. Di nagbabago anumang katayuan, anumang kalagayan. Pagpapala mo'y makakamtan. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y walang hanggan. Di nagbabago anumang katayuan, anumang kalagayan. Pagpapala mo'y makakamtan. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y walang hanggan. Di nagbabago anumang katayuan, anumang kalagayan. Pagpapala mo'y makakamtan. Biyaya mo'y sapat.
dakila mong pagmamahal. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at grasya mo na patuloy na pinagkakaloob sa amin. Ano man po, Panginoon, ang aming kinakaharap sa buhay, kami man po ay nasa mabuting kalagayan o nakakano, kami sa iyo magtitiwala. Dahil ang biyaya mo ay sapat sa bawat isa sa amin. Kaya sa aming patuloy na paglapit sa iyo, Panginoon, patuloy, Lord, kaming magbibigay ng papuri at pasalamat at pagsamba. Dalangin namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Patuloy, Lord, na samahan niyo po kami upang mapagtagumpayan po namin ang lahat ng ito. Oh, hallelujah, Lord. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Mula sa inyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa iyo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aking Ama, aking Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin
natin ang katotohanan, wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Opo, Panginoon, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama, aking Ama. Wala nang papantay sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Diyos Ama na nasa langit, narinig mo po, Panginoon, ang aming dalangin, ang dalangin ng bawat isa sa amin. Nang tanging naisin po namin, Panginoon, ay mapunta lamang po, Panginoon, sa piling nyo, sa pamagitan po ng aming Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Natagpuan po namin, Panginoon, ang kapayapaan, kagalakan, kagalingan, Panginoon. Kayo lamang po ang makakapagbigay ng lahat ng ito. Kaya Lord, patuloy po kaming magpupuri, magpapasalamat at higit sa lahat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan dahil kayo lamang po, Panginoon, ang karapat dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Kayo po ang Diyos ng mga Diyos, kayo po ang Hari ng mga Hari. Jesus is Lord over Peace of Harvest Christian Ministry. Jesus is Lord over the Philippines. Jesus is Lord over the world. Kaya Lord, patuloy kaming magpupurit, magpapasalamat. Ang tiwala namin at pag-asa sa iyo lamang po namin inilalaga. Purihin ka, Panginoon. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming papurit, pasasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Ibigay po natin ang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord! Purihin ka, Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Sa araw-araw na nagdaan, tayo ay kanyang patuloy na pinapatnubayan, ginagabayan, at tayo ay nakakaraos o sa araw-araw na ating mga suliranin at sa mga biyaya at grasya ng ating Panginoon na ating natatamasa. Kaya tama lamang po na tayo ay magbigay papurit pasalamat sa ating Panginoon. Muli, isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa inyong lahat, sa ating mga bisita po ngayong umaga. Purihin ang Panginoon sa buhay niyo po at kayo po ay aming kasakasama ngayong umaga sa pagbibigay ng papurit pasalamat at higit sa lahat sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon din sa ating mga kapatiran na nasa online. At ngayong umaga, ito na po ang isa sa iniintay po natin. Patuloy na ibigay po natin ang ating atensyon sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin po ng ating mahal na pastor, si Pastor Archie Resus. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Archie. Praise God, hallelujah. Pagpalain po ang lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos, maging kayo man po ay nasa online. Po ay magbigay ng pinakamataas na papuri sa pamagitan po ng palakpak sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Alam nyo mga kapatid, we live in a very dangerous world. Kaya ako sinasabi po sa inyo na ang mundo po natin ay mapanganib. Hindi natin ho nalalaman kung ano yung mangyayari bukas. Ang mundo na ito ho, naging mapanganib dahil pumasok ang kasalanan. At ang sabi ng Bible, sapagkat ang kabayaran po sa kasalanan ay kamatayan. Kaya inevitably po talagang magaganap, ang tao ho ay mamamatay. Ang tao ho ay magkakasakit. Ang tao po pwedeng maaksidente. Ang tao po pwede pong magkaroon ng delubyo o kaya po ay makaranas po ng kalamidad. Kaya hindi natin alam po kung anong hinaharap natin, kung ano po ang ating kakatagpuin bukas, sapagkat yun po ang mga iniiwang pananalita ng Diyos sa Biblia, ni hindi nga natin nalalaman kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Kaya marapat na sabihin natin, kung loloobin ng Panginoon, ako'y pupunta sa ganitong lugar, ako po'y magtatayo ng negosyo, sapagkat walang nakakaalam po kung ano ang ating kinakaharap. Ang dami nating mga nababalitaan po. Sometimes they are good news, sometimes they are bad news po. Katulad na lamang po, mapapansin ninyo, kaliwat kanan ang patayan ngayon. Para bang ang buhay ng tao po ay wala ng halaga. Pagka nakita nyo po ang TV ninyo ngayon, minsan parang ayaw nyo na pong makinig ng balita dahil marami kayong nakikita na sayang yung buhay ng isang kabataan na sana po ay nagagamit ngayon sa pagpupuri sa Diyos. Pero ang nangyari po, nawala, nakitil po yung buhay niya. Sayang yung isang lingkod bayan po na sana'y pinakakinabangan po ng kanyang lalawigan na walang habas po na siya po'y pinaslang. Pwede ho bang mangyari sa bawat isa sa atin yon? Pwede kapatid. Kaya nga ho, delikado ang mundo na ginagalawan natin, pero meron pong magandang balita ang Diyos. Yun po ang ating pangahawakan sapagkat tayo po'y Kristiyano. Sino ho mga Kristiyano ho rito? Magsabi ng Amen. Praise the Lord. At kung kayo po'y mananampalataya, kung kayo po ay tagasunod ni Kristo, kung kayo po ay disipulo po ng ating Panginoong Diyos, may pinangahawakan po tayong magandang balita. Kaya ang preaching natin ngayong umaga na ito, pinamagatan po natin ang Kristiyano at ang magandang balita. Sabihin nga natin, ang Kristiyano at ang magandang balita. What is the good news? Ano ba yung magandang balita? Kaya nga ho tayo mga kapatid, na tumanggap kay Jesus. Sabi ng Biblia, sa lahat ng nanalig sa Kanya, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, ay pinagkalooban niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabi po ng aklat ng Juan, minsan kasi ang tao ho, marami tayong iniidolo Tama ho ba yon? Minsan nagkakamali rin tayo kasi ang magandang balita po ay tungkol kay Jesus. Sabi na nga po ni Pablo, bakit diyan sa mga taga-Korinto, marami sa inyo nagsasabi, ako ay kay Pablo, ako ay kay Apolos, ako ay kay Cephas. Dapat pag namili ho tayo mga kapatid, si Kristo, hindi ho ang tao. Amen ho ba yun? Meron ho kasi ang mga tao ho preference Minsan ang gusto ng tao po si San Lucas, minsan ang gusto ng tao po si San Pedro. Kayo ho, sinong gusto nyo ho? Si San Lucas o si San Pedro? Di ho ba? Alam niyo po ako kung minsan nasa Quezon City na ho ako pag ako'y umuuwi po, dalawa ho yung pinaparahan ko po galing ng UST. It's either ako po'y papara sa St. Luke's o kaya po ako'y bababa ng St. Peter. Kayo ho, sinong gusto nyo? Si St. Peter o si St. Luke? Pumili ho kayo. Kaya ayokong mamili ho sa mga santo Sino may gusto kay St. Peter? Ayaw nyo dumaan doon kay St. Luke's. Pwede na pastor, pero ayoko ring mauwi kay St. Luke's. Kaya ako maingat ho ako Yung St. Peter ho na yun, minsan, ang katabi ho nun actually ho yung Pegasus Pegasus. Kaya ako ho, pagka ako nag-aabang ng tricycle, sa St. Peter po ako nakaside. Baka mamaya ho, nag-aabang po ako ng tricycle doon at makita nyo ako, si pastor nasa Pegasus. Unang-una ho, wala akong pera kapatid. At pangalawa ho, hindi marapat sa tao, lalo na sa Kristiyano po, na naroon sa mga ganung lugar. Kaya po sa umagang ito, alam niyo po, dapat maging klaro sa atin, ano ba yung magandang balita? Ano po dapat gawin ng isang Kristiyano? Uulitin ko po, ang title natin, ang Kristiyano po at magandang balita.
Bakit po nilagyan ko ng title na Kristiyano? Kasi po, ang magandang balita o yung gospel po, hindi po trabaho lang ng pastor yan, na ipalaganap yan, ipangaral po, kung hindi ito po ay responsibilidad ng lahat ng Kristiyano. Amen po ba? Mas pwede nyo bang sabihin sa katabi nyo, ikaw ay anak ng Diyos? Sino po dito ang hindi pa anak ng Diyos? Kung kayo po lahat ay tumanggap na kay Kristo, for those who receive Him, for those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ngayon na kayo po ay Kristiyano na, you have the responsibility. Saan pong responsibilidad po yan? Dito po sa magandang balita po na sinasaad ng Biblia. At sabi ko nga pong gano'n, ano kaya maipipreach po? Kasi medyo na-delay po ako. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng preaching. Madaling araw na ako nagising kanina kasi natapos ang klase ko ay alas 8. Medyo nawiwili po ako ngayon sa UST po dahil ang lapit-lapit lang doon sa namin sa bahay naming bago ngayon. 15 minutes lang, di katulad nung nasa Marikina po ako, maabot po akong 2 oras bago pumunta. Kaya nga sabi ng mga kasamaan ko, si Sir naman ang sipag-sipag mag-check ng attendance. Dati ko kasi hindi ako masyadong nagpapapasok ko. Pag nakikita ko lang, okay na rin yun Pero pag nakita ko ngayon araw-araw talaga, laman po ako ng paaralan namin. 15 minutes lang sarap po magbiyahe Minsan nasa Quiapo ako, doon ako naglulugaw. At marami pwedeng gawin talaga. Mahal ko ang Marikina, pero ngayon po nakatransfer na po kami sa Quezon City po. Lalong gumaan yung buhay po. Gumaan yung buhay sa pagpasok po. Kaya alam nyo mga kapatid, dito po sa pag-aaralan natin, ano po yung responsibilidad? I asked the Lord and the Lord gave me this wisdom po kaninang umaga, sapagkat nung mahanap po ako ng ipipreach sa inyo, sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng liwanag ngayong umaga na ito. And suddenly, the book of 1 Corinthians chapter 15 illuminated my mind. Dito ko po kinuha yung aral po. At dito po, basahin ko sa inyo, ano ba ang magandang balita? Sabi po ng unang Korinto, sa 15:1 hanggang 2. Tingnan nyo pinulahan ko yan kasi sa pamamagitan ng expository preaching na ito, dito lumabas po yung outline. Lumabas yung outline. Ano ngayon ang dapat gawin ng isang Kristiyano sa magandang balita? Kasi lahat tayo nakatanggap ng magandang balita. What is the good news? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na Kanyang binigay ang Kanyang bugtong na anak, na kung sino mang manalig kay Heso Kristo, hindi na mapapahamak, kundi bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Can we say amen? That is the good news. May pag-asa makasalanan ngayon. Pwede tayong pumunta sa langit. Pwede tayong maligtas. Tayo po'y binigyan ng karapatan ng Diyos na maging anak niya kung tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Ano ang responsibilidad natin bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano? Basahin ko po sa inyo, napakaganda pong talakayan na ito. Sabi ng unang Korinto 15:1 hanggang 2. Mga kapatid, ngayoy ipinaalaala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa iyo. Iyan ang magandang balita na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito at kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ano ang dapat gawin ng Kristiyano? Sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko alam ang ipipreach ko Pagbukas na pagbukas po kanina po, alas 4 ng madaling araw, very clear po. Sabi ng Panginoon, isa-isahin mo ito, lalong-lalo na ang 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 2, tuturuan ko ang mga anak ko, ngayon po kayo ay tuturuan ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu, kasama po akong tuturuan kung ano po ang dapat gawin ng isang Kristiyano ukol sa magandang balita. Kaya nagkaroon tayo ng 5 rito. Kailangan ipaalaala ang magandang balita, kailangan ipangaral ang magandang balita, kailangan tanggapin ang magandang balita, kailangan panampalatayanan ang magandang balita, at kailangan panghawakan natin ang pangako ng magandang balita. Can we say amen? Exciting, hindi ho ba? Alam niyo hindi kayo pagkukulangin ng Panginoong Diyos Sabi ko sa Panginoon, Lord, alas 8 na ho ako natapos ng klase, kagabi po. Tapos pag uwi ko siyempre naglibot-libot pa ako, hindi ko akalain na medyo gabihin po.
pagka-uwi ko, nakatulog ako pagising ko alas 4, wala pa akong preaching, sabi kong ganon. Anyway, Lord, nagbigay ng outline ng Panginoon at nais ko pong i-share po sa inyo. Alam niyo ba mga kapatid, unang-una gaya ng sinasabi rito, napakahalaga na ang magandang balita po ay ipinapaalaala po sa atin at tayo bilang Kristiyano po ay nagpapaalaala sa isa't isa tungo po sa magandang balita na ito. Number 1, tignan nating mabuti, pinapaalala po ang magandang balita ng isang Kristiyano. Kung may kaibigan kayo, kung meron po kayo mga kapatid na kamag-anak, kung kayo ho halimbawa po ay nasa trabaho o nasa opisina, gaya ng sabi ng Juan 2:22, kaya't nang siya'y muling nabuhay, ang sabi po rito, si Kristo, nung nag-resurrect po siya, naalaala. Sabi nga ho ninyo, naalaala. Alam niyo ho yung palabas na maalaala mo kaya? Ano ho ba yung mga inaalaala ho doon? Inaalaala ho doon yung mga malulungkot na bahagi ng buhay, yung mga karanasan na hindi magaganda, yung mga pagsubok na dumating. Pero ano po ang pinapaalaala sa atin dito ng Panginoon? Ang sabi ng Juan 2:22, kaya't nang siya ay muling nabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Dapat to, naalaala natin yung pangako ni Jesus. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sino man ang nananalig sa akin, kahit na mamatay, ay muli kong bubuhayin. At yung mga magandang balita ho na yan, ang mga salitang pinangahawakan na yan, pag atin pong naalaala palagi sa buhay natin, ipaalala rin natin sa iba. Can we say amen? Kasi po, may aral ang Bible. In fact, noon po sa Old Testament, naalala ko po, pinapaalaala po sa kanila yan sa pamagitan ng pag-uusap-usap sa bahay. Kailangan ang pinag-uusapan po ng mga Israelita tungkol sa aral po ng Diyos. Kailangan ng mga anak po tinuturuan ng aral ng Diyos. Yung trangkahan ng pintuan, yung papasok ng pintuan, nilalagay po yung mga Bible verse po dyan. Pansinin niyo yung sinasabi, nais kong ibahagi sa inyo sa aklat po ng Deuteronomy. Sabi po ng Deuteronomy chapter 6 verse 6 patuloy. Ganito po dapat ang attitude ng isang mananampalataya, kapatid. Ang isang Kristiyano po, inaalaala natin ang kahalagahan po ng magandang balita sa pamamagitan po ng mga paanyaya ng Bible. What does Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 10 says? Sabi ng banal na kasulatan, dito po sa Deuteronomio 6 at dito po sa 6 hanggang 10, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong mga tahanan, at sa inyong paglalakbay, at sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Can we say amen? Matutulog ka na lang, pinag-aaralan pa yung salita ng Diyos, gigising ka na lang, hindi Facebook agad, kundi salita ng Diyos, at sabi ng verse 8, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay. Pati sa kamay, pinapalagay ho Ano pan sabi? Itali ninyo sa inyong mga noo. Isulat ninyo sa hamba ng pintuan at sa inyong bahay at sa lahat ng trangkahan. Kaya napakaganda po kapatid. Pero nakita nyo po yung pagkakasunod-sunod ng sinasabi ng Deuteronomy chapter 6. Marami ho kasing Kristiyano ngayon, ilalagay ko yung Bible verse sa bahay ko. Ipopost ko ang Bible verse doon sa Facebook. Maganda ho yun, pero tignan nyo po yung order ng pagkakasunod-sunod. Bago tayo mag-post, bago natin ilagay sa mga trangkahan o sa bahay natin. Sabi ng verse 6, ito ang unang-una Ang mga utos ko, ang sabi ng Panginoon dito, ay itanim ninyo sa inyong puso. Kahit hindi pa po ninyo muna ilagay sa trangkahan ng pintuan, kahit wala po sa loob ng bahay ninyo, kahit hindi pa po kayo nag-a-upload sa Facebook ng mga Bible verse, basta ang salita ng Diyos po, unang-una, itinatanim natin sa ating puso. Amen po ba? Susunod, pag tinanim nyo na sa inyong puso, para po maalaala lang natin yung salita at maipaalaala natin sa iba. Pag natanim na po sa ating puso, sabi ng verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Amen po ba yon? Nakakita po ako ng bata ang lutong magmura. Bakit po kaya may mga bata ngayon malutong magmura? Saan nila natututunan, kapatid? Unang-una siguro sa magulang. Pangalawa ho, pag hindi nyo minonitor yung pinanonood sa TV,
o kaya ho sa internet. Lahat ho yan papasok sa puso ng bata, lalabas sa kanyang bibig. Out of the abundance of the heart, the mouth shall speak. Kaya mga kapatid, pag ang tinuturo nyo naman sa inyong anak, salita ng Diyos, katulad ng sinabi ko kay kapatid na Nel, dalhin nyo lang yung anak ninyo rito, patuloy ninyong hayaang makinig yung bata, pastor, baby pa. Ano pong sabi ng aklat po ng Kawikaan 22:6? Anong sabi po ng Proverbs chapter 22 verse 6? Ituro ninyo sa bata ang tamang landas na dapat nilang lakaran upang kapag sila'y lumaki, ay hindi nila ito hihiwalayan. Kaya, pagka isa puso natin yung salita ng Diyos, maaalaala mo yun Maaalaala nyo po yun. Pagkatapos mo maalaala, ituro mo kaagad sa mga anak ninyo. Ituro natin sa mga kabataan ng church na ito, ano pang sabi ng Deuteronomy chapter 6? Sabi naman po dito sa verse 8, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Ayan, pwede yung Bible, palagi nating dala. At saka natin po ilagay sa mga pader, ilagay natin sa Facebook, ilagay po natin sa trangkahan ng pintuan. Maganda ho yun. Sino ho dito sa mga bahay may mga Bible verse na nagpapaalala? Hindi ba napakaganda ho nun? Meron dyan 3:16. Pagka ho na bibigatan kayo, my Lord shall supply all my needs according to His riches and glory. Pero dapat nasa saayon po sa pagkakasunod-sunod nito. Ibig sabihin, ang salita po ng Diyos, kailangan itanim po muna natin sa puso bago natin ilagay sa trangkahan ng pintuan. Sa gayon, maaalaala po natin yung magandang balita. Sabihin nyo nga ho sa inyong katabi, maalaala ang magandang balita. Yan. Kaya ho tayo bilang Kristiyano hindi ho trabaho lang ni pastor na kayo nang bahala pastor mag-preach. Hindi. Ang sabi pong ipaalaala ninyo, turuan ninyo yung anak ninyo, ituro ninyo sa misis ninyo, turuan ninyo yung mga empleyado po ninyo, turuan ninyo yung kapitbahay ninyo, yung best friend po ninyo, turuan ninyo yung lahat ng tao na maaari ninyong makasalamuha sa isang araw. Paano ninyo ipapahayag o ipapaalaala sa kanila? Kailangan itinatanim sa puso natin ang salita ng Diyos. Kaya napakaganda po tinuturuan tayo, hindi lamang po si pastor pala magpaalaala. Paalaalahanan nyo rin ako paalaalahanan din po ninyo yung kaibigan ninyo. Ipaalaala natin yung salita ng Diyos at ang magandang balita. Ikalawa hindi lang yung pagpapaalaala, sabi po rito, sabi po ni Pablo doon po sa unang Korinto 15:1-2, at ipangaral nga naman ninyo ang salita ng Diyos. Kaya yung magandang balita ipinapangaral. Hindi lang pinapaalala. Yung pinapangaral nagbibigay tayo ng testimony kung paano yan nakakapagbago po ng ating buhay. For example, sabi po rito sa 2 Timoteo 4:2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kanino sinasabi ito? Si Pablo, nangungusap sa isang batang-bata, 16, 16, si Timoteo. Kaya mahalaga pinangangaral sa kabataan Ano pong sabi rito ni Pablo kay Timoteo? Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Ibig sabihin natin, even if it's in season or out of season, you have to preach the Word of God. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao. Bakit Palakasin ang kanilang kalooban sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Alam niyo po, yung mga magulang rito, hindi naman yung teacher natin ang una natin naging guro Yun pong magulang. Amen po ba? Yung mga magulang ninyo, siguro nung kayo'y bata pa o kayo'y mga magulang na nagtuturo minsan may mga anak tayo, hindi na-develop kagad yung pagsasalita Naniniwala kayong ganon? May mga anak di ba ang hirap-hirap, ikaw muna magtuturo. Tapos sasundan ng anak ninyo, E, I, O, U. Alam niyo yun? Ano nga ba? Meron tayong binibili nung tayo po yung mga bata pa Yung babe, bibo, bukake, kiko, ku. Ano bang tawag doon? Meron tayong binibili dati nun Ayan yung abakada At matyaga tayong tinuturuan ng mga magulang natin. Naka-encounter na po kayo ng anak na medyo nabubulol po. Ang hirap turuan po nun. Pero magulang matyaga, gaya din naman po ng paalaala po sa atin ngayon.
nito pong si Pablo kay Timoteo, ang sabi rito, at palakasin ang kanilang kalooban sa pamamagitan ng matyagamong pagtuturo. Alam niyo po, wala nang hihigit na pag-ibig po ng isang tao para sa kanyang kapwa na sabihin yung totoo. Pag hindi mo sinabi yung totoo na may impyerno, pag hindi mo sinabi yung totoo po na anytime pag namatay ka, pwede kang mapahamak doon, pag hindi mo sinabi na si Kristo'y namatay para sa ating kasalanan, hindi natin tinuturo yung magandang balita. Pero mga kapatid, tignan natin, life is not all about business. Baka akala lang ho natin, hindi pastor, kumita ako ng isang araw, okay na, matutulog na ako. Ang buhay ho ng tao, hindi ho umiikot doon. Saan po umiikot ang buhay ng tao? Dalawang bagay po. Patuloy ko pong pinapahayag yan palagi sa inyo. Ang kabuuan ng buhay ng tao po ay dalawa lamang. 12-14 po ng aklat ng mga ngaral. Tayo po ay matakot sa Diyos at sundin natin ang lahat ng kanyang iniuutos sapagkat yan po ang kabuuan ng katungkulan ng tao. Kaya ho, magagampanan natin ho yung pagkatakot sa Diyos if you will be able to share at maituro mo yung daan ng kaligtasan. Kasi maraming mapapahamak ngayon, kapatid. Sabi ko nga po, nasa isang mundo tayong delikado. Minsan di nyo na-monitor yung anak nyo, lumabas lang pala. Kaya ho, every minute and every second counts. Halimbawa, yung anak nyo po lalabas, halikan nyo na kagad. Hindi nyo alam yung mangyayari eh. O kaya mga kapatid no, aalis yung misis ninyo. Pag-pray nyo po, hedge of protection. Pero wag nyo kakalimutan, wag na kayong mag-away, mahalin yung mabuti. Pagdating mamaya, i-date ninyo kasi hindi natin alam ang mangyayari bukas. Minsan yung isang tao po, no, akala natin hinayaan niya lang yung anak niya pumasok sa eskwelahan, hindi naman po alam pupunta sa fraternity po. Pagbalik sa kanila, malamig na bangkay na yung anak nila. Isang gobernador na napakabuti naman, tumutulong sa tao. Habang tumutulong siya, niratrat po siya ng mga bala po. Patay siya habang gumagawa siya ng kabutihan sa kanyang kapwa. Anong ibig sabihin ng salita ng Diyos? Ang buhay ng tao ay parang usok lamang. Ayan po ang sabi po ng Santiago 4:14, minsan ay nandyan ka, pagdaka, bukas makalawa, wala ka na. What is the best thing to do? Ipangaral natin yung pag-asang tinanggap natin, mga kapatid. At yan nga ho sinasabi ni Pablo, dito sa 2 Timoteo 4:2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Minsan kasi natatakot kayo Pastor, hindi naman ako magaling sa Biblia. Pastor, hindi naman ako graduate ng theological school. Sabi nga nung unang Pedro po, dun sa 3, kahit hindi kayo magsalita, ina-address yung mga kababaihan doon, kahit hindi kayo magsalita, sapat na yung kapitapitagang buhay ninyo upang mga asawa ninyo na hindi pa nakakakilala sa Diyos, ay manampalataya nga na may Diyos. Pero nyo po, hindi naman kailangan magsalita Kailangan bumulisak po o lumabas po ang lahat ng mga magagandang gawain sa buhay natin para makita na may Diyos na nagligtas sa ating buhay. Nagbigay po ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Pablo, ipaalaala mo ang magandang balita, ipangaral mo ang magandang balita. Ikatlo, tanggapin ninyo ang magandang balita, sabi ng Panginoon. Ang sabi po ng unang Tesalonica 1:6, sundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Okay? Pinapakita po rito, halimbawa ng mga disciples. Pero ang pinaka-end niyan, yung halimbawa talaga ni Kristo. Kaya nga pinapipili ko kayo kanina Huwag tayo mag-idolize kay St. Paul o kaya mag-idolize tayo kay St. Luke, kay St. Peter. Ang idol natin si Kristo. Kaya nga sabi rito, sundin ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos na may kagalakang mula sa Espiritu Santo. Sabihin nyo nga tinanggap ko ang salita ng Diyos. Napakaganda ng sinasabi ng Matthew chapter 10 po Sabi ng Matthew chapter 10 verse 8, libre po nating tinanggap sa Diyos, libre din naman po nating ipamahagi ang magandang balita. Kaya ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi po negosyo yan It is a sacrifice on the part of the church. Sakripisyo ng mga Kristiyano po yan. Naranasan nyo na na kayo pa yung maglilibre po doon sa isang tao na share nyo ng salita ng Diyos. Naranasan nyo na yun?
Kayo ho yung mag-i-invite pa ho sa Jollibee o sa McDonald's. Nung araw ho, ganun eh. Naalala ko pa ho, nasa high school pa ho ako noon eh. Tatawagin kayo, sabing ganun, may party eh. Di pumunta naman ho ako. Anong klaseng party ho yun? May papansit. Yung pala Tupperware party. Alam niyo ho yun, naka-attend na kayo ng Tupperware party mga kapatid. Nung nandun na ho, persahan kang bibili ng Tupperware ngayon. Pero ang investment po ng isang mananampalataya, hindi ka magbibenta sa kanila. Ibibigay mo ng libre kasi libre mong tinanggap yung salita ng Diyos. Ano po ang kapalit noon? Yung makakilala yung kaibigan mo, yung pong nanay mo o kaya po yung ama mo ay tumanggap kay Jesus o yung kaibigan mo po ay makakilala sa magandang balita, inililigtas nyo po siya sa apoy ng impyerno. At gaya ng sinasabi ko, mabilis lang ho ang buhay ng tao. Lahat kayo na nakikinig dito, alam ko po, interesado kayong pumunta sa langit. Kaya nga tinanggap ninyo si Jesus. Wala, kahit na sino man sa atin dito, ang nais pong mapahamak sa impyerno. Amen ho ba yun? Kaya ho tayo nagtsatsagang nananalangin araw-araw, nagtsatsaga tayong dumalo po ng mga banal na gawain, nagtsatsaga tayong makilala si Kristo at tayo po'y maging katulad po niya. Ang gusto po natin, maligtas tayo kasi gusto nating makasama po ang Diyos eh. Kasi ang bilis lang ng buhay ng tao eh. Alam niyo ba, minsan nakasakay kayo sa jeep ng ganyan, no? Ang dami ko pong nakikita na ganun, kaya nga pinapaalala ko po sa inyo. Naalala niyo po dito sa San Mateo dati ho, may mga sunod-sunod po yung mga sasakyan. Meron pong truck na may punong-puno ng bakal. Nawalan ng breko, lahat sinandwich niya. Lahat ng dinaanan niya patay. Ngayon, ako nakakatiyak ko, may Kristiyano rin doon. Meron ding hindi nanampalataya roon. Pero pagpikit ng mata natin po sa araw ng kamatayan, gigising tayo sa dalawang lugar. Dalawang lugar ho yan, kapatid, gaya ng sinasabi po ng aklat ng Lucas. Meron po, paggising ninyo, wala na kayo sa presensya ng Diyos. Meron naman ho, paggising ninyo po, dahil kayo namatay, to be absent in this body is to be present with the Lord. At doon po sa impyerno, kapatid, dalawang uri po ng taong parurusahan doon where there will be weeping. Ano po yung weeping sa Tagalog? Iiyak, may mga iiyak, and there will be gnashing of teeth, yung mga ngalit po. Bakit may iiyak na tao? Kasi mga kapatid, nagkamali siya. He is sincere, but he is sincerely wrong. Lord, sana nakinig ako sa iyo. Sana hindi ako lumuhod po sa mga santo. Sana hindi ko sinamba po yung mga pamilya ninyo, yung nanay ninyo. Klarong-klaro sinabi sa Biblia, ako lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang sino man ang makapaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lamang, sabi ni Jesus. Iiyak yung mga tao na yon. Kasi Lord, sayang pala yung pagluhod ko sa baklaran. Napunta pa rin ako sa impyerno. Sayang pala ho, nagpapanubina pa naman ako. Sayang ho, Panginoon po nagpapanata. Alam niyo po yung pagpapanata ho at mag-Holy Week ngayon. Ilang latay ho yung natanggap ko po. Dahil nagpapako pa nga ho ko sa krus dito po sa Candaba, Pampanga. Lahat ginawa ko na. Yung pala, I am sincerely wrong po. Yung isa naman, mangangalit siya. Mumurahin niya ang Diyos. Sasabihin niya sa ating Panginoon, talaga yung buong galit niya, bakit ako naririto? Bakit ho siya magagalit? Kasi alam na alam niya yung katotohanan, hindi niya nilakaran. So yung sincerely wrong po, maiimpyerno. Yun naman pong alam yung katotohanan, tumanggi, maiimpyerno. Dalawang tao po, yung iiyak at yung magagalit sa Diyos. May magagawa pa ho ba? Wala. Sinabi ng Biblia po in a place where there will be weeping and gnashing of teeth. Kaya ho babala ho ito, kapatid tinuturuan tayo ngayon na hindi lamang po ipaalaala natin ang magandang balita. Baka bukas makalawa po, wala na po yung atin pong minamahal sa buhay. Pastor, paalala ko ng paalala, hindi naman tumatanggap po Malay ninyo, sa huling pagkakataon, biglang tanggapin si Jesus. Hindi natin alam kung sino mga pinili ng Diyos Pero hayaan nyo lang, huwag kayong magsasawa ho. Sabihan nyo ng sabihan, kahit dumating pa sa pagkakataon na yung pagsasabi nyo po, masaktan kayo o kaya po'y pagwikaan kayo. Blessed are those who are insulted, persecuted. Lahat po yan, sabi ng Biblia, sapagkat sa kanila po ang kaharian ng Diyos. Ano pa po sabi ni Pablo? Sabi po dito, next, dito po sa 3, kailangan ho, pinapalampalatayanan po
ang magandang balita. Bakit ito kinakailangan pinapanampalatayanan po? Balik nga ho natin dun sa unang-unang verse. Yung unang-unang verse kanina, ika-4 na po yun eh. Ayan. Sabi po dito, mga kapatid, sabi ni Pablo, yung previous, yan, mga kapatid, ngayon ipinapaalaala ko sa inyo ang magandang balita. Kung ginawa ni Pablo ho yan, ipaalaala rin natin sa mga taong mahal natin o maging sa mga tao po na umaaway sa atin. Yung pag-ibig sa kanila, kapatid. Ano pang sabi ho rito? Ito pong ipinapaalaala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Hindi lang nyo ipaalaala. Ipangangaral ninyo, anak. Ito yung pinaka-safe na gawin. Siguro ho kung ako'y may anak at may mga nagbibinatilyo na ho ako, no? Ang una kong ituturo diyan, anak, huwag ka mag-e-engage sa mga sa mga fraternity kasi pwede mong ikapahamak eh. Naalala ko tuloy yung estudyante ko dati, may nangyari ho sa UST na kaso na ganyan no eh, na lahat ho sila mga 3rd year, 4th year na po na nag-aaral ng law. Eh dahil nga nag-engage sa ganyan, kasi hindi nila binabasa yung Biblia eh. Napatay nila ngayon yung isa pong estudyante ng civil law po. Lahat po sila, siguro mga 10 po sila. Dinakip po sila, patapos na kukuha na ng bar exam ha. Eh, ang tagal-tagal na hanggang ngayon nakakulong sila habang buhay na pagkabilanggo. Nagkamali ka lang sa desisyon mo kapatid, sira yung buhay niyo po eh. Pero sino po ang nagtuturo sa atin para hindi tayo mapahamak ng ganon? Walang iba kundi po yung liwanag ng salita ng Diyos. Kaya yung mga magagandang aral na yan, sabi ng Bible po, hindi lang po natin po na ipaalaala, ipangaral natin, at ang sabi pa po dito mga kapatid, tinanggap natin at naging saligan ng ating pananampalataya at naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyo itong pangahawakan. Kaya, let's go to number 4. Sabi po kanina doon, Ayan, yung pananampalataya po, o panampalatayanan po, magandang balita. In the book of Mark, chapter 1, verse 15, sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan, panampalatayanan ninyo ang magandang balita. Believe in the gospel of the Lord Jesus Christ. Irreversible po. Ulit-ulit ko po. Hindi ako nagsasawa ipahayag sa inyo. Kahit magalit kayo sa akin, kahit nabobor na kayo, pero hanggat buhay po ako, paaalaalahanan ko kayo mga kapatid, na mayroon pong langit, mayroon pong impyerno. Ako po, yan po ang palaging isinasa puso ko po. Once na pumikit na yung mata ko, I have done my job. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung kailan po yung pagtawag ninyo. Basta thy will be done po. Pero titiyakin ko po sa habag at awa po ninyo, hindi po magiging pabaya sa aral po ng magandang balita sa loob ng church na ito. Ayoko po pag dumating yung araw po, Pastor, hindi naman ho yung magandang balita ang sinare nyo sa amin eh. Ang sinare nyo sa amin, paano kami yayaman pag tumalon kami ng 3 beses? Paano po kami, Pastor po, gagaling sa lahat ng sakit namin sa pamagitan ng mga binenta ninyo na mga miracle oil? Hindi tayo nagbebenta ng ganyan, kapatid. Hindi ko kayo binobolat, pinapatalon ko po kayo. Hindi ko kayo ginawang kulto, kapatid. Itinuturo namin si Jesus dito na hindi ang taong panampalatayanan natin, kundi manampalataya tayo sa magandang balita ni Jesus. Amen po ba yun? Nakatitiyak ka ngayon ng kaligtasan mo. Kaya nga sabi rito, panampalatayanan natin o panampalatayanan ninyo ang magandang balita ng Diyos. Naalala ko dati nung kami po'y namamahagi ng mga trucks, kasi dyan po makaka-encounter ka po dyan na pwede ka pong mabugbog, pwede ka pong debatihin. Dito po sa Sinaida Subdivision po, pinunit sa harapan ko po eh. Yung trucks na yon, 4 na piso po yung cost nun. Hindi naman sa panunumbat kasi pinaghirapan po yun eh. Napakaganda ho ng pagpapotocopy dun po. 4 na bahagi po yung piso, isang page nun. Back to back ng ganon. Alam niyo, pinunit sa harapan ko. Sabi ko, ito na yung sinasabi sa Biblia. Pananagutan natin sa pagdating ng takdang panahon. Ako mga kapatid, kahit na sino po nagbibigay sa akin, binabasa ko po kasi prepared ako. Huwag kayong magbabasa po if you are not prepared in the Bible po. May kumatok po sa amin. O sino yung mahilig sa mga apam po rito, no? Yung mga
Amerikano, may mga kumakatok sa atin ng ganyan, iba yung pananampalataya. Sige, tanggapin nyo lang ho. Kunin nyo yung binabasa, pero guarded kayo ng Word of God, ha? Baka hindi kayo nagbabasa ng Biblia, makakonvert po kayo nun. May kumatok po sa inyo ng ganyan, nagbigay ng tracts, basahin nyo rin po. Pero wag nyong pupunitin, kapatid. Ang Diyos na humbahala. Ngayon, i-reveal ng banal na Espiritu kung tama po yun o hindi. Malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan po magpapalaya sa inyo po. Kaya napakahalaga po, pinapanampalatayanan natin yung binigay po sa atin na magandang balita. Gayon din naman po, ibigay nyo yung salita ng Diyos at i-develop nyo po ang kanilang pananampalataya. Bakit ito kinakailangan nating ipaalaala? Ang pananampalataya ho ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig din naman po ng salita ng Diyos. Alam niyo po, yung faith natin minsan nagsisimula sa mga naririnig nating awitin o gospel song eh. Maraming mga gospel song po ako na na-encounter po sa church na ito. Hindi ko alam na sa Bible pala. Dati nung kinakanta natin, Create in me a clean heart, O God. Yung pala nasa Psalms chapter 51 pala po yun. He that dwelt upon the secret place of the Most High. Nakalagay pala sa aklat ng awit po yun. Diyan magsisimula ho yan, awit-awit tayo. Darating yung time, pag nakabisado po natin, maisa sa puso natin, pangako pala ni Jesus yung mga nasa awit po na yon. Can we say amen? Oh, hallelujah. Kaya hindi naman kinakailangan ho maging magaling sa Biblia ho eh. Pag tayo po inanampalataya na mga kapatid, yung susunod po at huling paalaala ni Pablo sa atin, ang sabi po rito, panghawakan na natin yung magandang balita ng Diyos. Panghawakan na natin. Sabi ng ikalawang Tesalonica 2.15, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo. At, anong sabi rito? Panghawakan ninyo ang mga katuroang ipinasa namin sa inyo sa pamamagitan man ng aming sinabi o sinulat. Kaya napakalaga po. Ano yung mga sinabi kanina ni Pastor? Kailangan pala ipaalaala po yung magandang balita. Kailangan pala ipangaral po yun. Kailangan pala tanggapin po yun. Kailangan pala panampalatayanan po yun. Kailangan pala magandang balita, ipanghawakan po natin. Pag naitanim nyo sa puso ninyo yan, makikita nyo naman po, yun po yung sinabi ni Pablo na memorize ko na. Yung sinasabi ni Pablo na isa puso ko na. Ngayon, ituturo naman po ninyo sa inyong mga anak, ituturo naman po ninyo sa inyong mga kaibigan, ituturo naman po ninyo sa inyong mga kakilala. Ano po yung magandang balita ng Diyos? Alam niyo po, sabing ganun ng banal na kasulatan, doon po sa unang Korinto 15, doon po sa 3 hanggang 4, next sa pangwakas natin. Ang sabi po dito in 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4, sapagkat ibinigay ko sa inyong wika ni Pablo bilang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin. What is the good news? Ang good news po ito, na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan, at tulad ng sinasabi ng kautusan, siya ay inilibing at muling nabuhay. Jesus Christ is alive. Buhay si Kristo, mga kapatid. Ang Diyos po na buhay na yan, magliligtas po sa atin. At pag pinampalatayanan po natin ngayon si Jesus, hindi na tayo mapapamamak po sa impyerno, kundi bibigyan po niya tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, palakpakan po natin ang dakilang Ama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maaari ko ba ho kayong anyayahan na tumayo po para tayo po ay magwakas sa pamamagitan po ng panalangin po na ito? Maraming salamat, Panginoong Ama, sa lahat ng mga aral po na magandang balita po, Panginoong Diyos, ay wag namin pong hayaan na nananatili lamang sa aming puso. Yes, Lord, ligtas na po kami at ang lahat po ng mga Kristiyanong nasa loob ng church na ito ay meron din naman pong katungkulan, gaya ng sinasabi nyo in the book of Jude, chapter 1, verse 22, agawin po ang mga papa sa apoy ng impyerno, lalong-lalo na Panginoong Diyos, ang mga mahihina ang pananampalataya. Ama naming makapangyarihan, ito po ay aral na binibigay niyo po sa amin. Huwag kami magpakampante, Panginoong Ama. Baka bukas makalawa, ang kaibigan po namin na maaaring sinera namin, ay tawagin na po at mapahamak din naman po sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Na maaari po ang aming nanay o kaya po, Panginoong Diyos, ang aming anak, na hanggang ngayon po ay hindi naman namin sineseran, Panginoong Ama. There's no harm in trying po, Panginoong Diyos. Baka mamaya po ay nahihiya lamang po kami, pero
Pagka ginawa po namin, tatanggap at tatanggap naman po sila po, Panginoong Diyos, sa inyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Lahat ng sirkumstansya, lahat ng pagkakataon, lahat ng gawain namin, Panginoong Ama, pinagdudugtong-dugtong ninyo, sapagkat ang lahat ng bagay po ay napangyayari ng maayon, lalong-lalo na sa lahat ng umiibig sa inyo, na mga mahal namin sa buhay, mga kaopisina, ang lahat po ng mga classmate namin, ang lahat ng kapitbahay namin, mga kamag-anak pa namin hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Kung paanong kami po ay nakatanggap ng kaligtasan, nais nyo rin po na sila po ay makabahagi po ng buhay na walang hanggan. Hindi po pwedeng ibalik, Panginoon, ang kaluluwang napunta sa impyerno. At ang tao po ay hindi tumanggap sa inyo bilang Panginoon niya tagapagligtas, ikaw lamang ang tanging daan, ang buhay at katotohanan. Walang sino man po ang pwedeng makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan mo lamang, Panginoong Jesus. Yan po ang magandang balita na dapat naming i-share upang ang tao po ay hindi magkamali at tuwiran pong maging tagapagmana po ng buhay na walang hanggan. Sa umaga rin po na ito, idinadalangin ko, Panginoong Ama, ang lahat ng amin pong pagsasalu-saluhan. Unang linggo po ng buwan ng Marso, at gaya po, Panginoon, ang ordinansa po ng pag-alaala sa banal na hapunan, lahat po ng aming inihandang tinapay, lahat po, Panginoon, ng mga iinumin namin sa saro, ihanda mo, Panginoong Ama, upang ito po'y magsilbing kalakasan namin at paalaala ng magandang balita na ikaw po ay namatay at muli pong paparito upang bigyan po ang hinirang mo ng buhay na walang hanggan. Kaya Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, sa banal na pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Praise God. Sige po mga kapatid, paghandaan po natin ngayon ang mga tinapay po na ating dala. Gayon din naman po ang ating iinumin po mula sa baso o sa saro. Praise God. Sige po, kung tayo po'y nakapaghanda na, lahat po tayo ay tumayo. Praise God, hallelujah, hallelujah. Ito po ay ginagawa natin unang linggo po ng buwan ng Marso at sa kada buwan po. Ang unang linggo po ay napakahalaga para alalahanin natin ang kamatayan ni Jesus at ang kanyang muling pagparito. Ang magandang balita po ay tungkol doon na si Kristo ay namatay, si Kristo naman po ay nabuhay, at si Kristo po ay muling babalik po upang makapiling ang lahat ng kanyang hinirang, ang lahat ng kanya po na iniligtas. Mga kapatid, 2,000 taon na po nakakaraan, si Kristo po ay nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At gaya ng sinasabi po ng banal na kasulatan, gayon na lamang po ang pag-ibig ng ating Ama sa sangkatauhan na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man po ang manalig kay Jesus ay hindi na po mapapahamak kung hindi bibigyan niya po ng buhay na walang hanggan. Kaya sa umaga po na ito, sama-sama po nating aalalahanin ang kamatayan po ni Jesus at lalo tigit po ang kanyang muling pagparito. Ngunit bago po natin isagawa ang banal na gawain na ito, sabi po ng Biblia sa wikang Ingles, "So then whoever eats the bread or drink from the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord Jesus Christ. Everyone should examine themselves before they eat of the bread and they drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of the Lord Jesus Christ, eat and drink judgment on themselves.
That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. Hindi po ito biro-birong gawain, kapatid. Ito po'y napakahalaga, nakasumpungan po tayo ng malinis na puso. Kaya sa umagang ito, bago po natin isagawa ang banal na hapunan na ito, inaanyayahan ko po na tayo po ay yumuko, magpasaliksik tayo sa banal na Espiritu, patuloy na magpahugas po tayo sa lahat ng ating nagawang pagkakasala. Oh, hallelujah, hallelujah. Hindi kami karapat-dapat, Panginoong Ama, na patuloy po na umalaala sa banal na hapunan na ito. Alam niyo po, ang karumihan po na nilakaran ng aming buhay, kahalayan ng aming pag-iisip, galit at pagpatay ng aming puso, mga salita pong walang kabuluhan, lahat ng kasinungalingan at ang pagmamapuri ng dila na ito, Panginoong Ama. Walang iba po, Panginoong Diyos, na nasaktan kung hindi ang inyong santo at banal na Espiritu sa lahat ng aming katigasan ng ulo at sa pagre-rebelde namin sa banal mong harapan. Kaya sa umagang ito, Panginoong Ama, nagpapakumbaba kami. Hawakan mo ang puso namin. I-direct mo po kami, Panginoong Ama, sa landasin mo, sapagkat lahat kami nagkasala at wala ni isa man sa loob ng iglesyang ito ang nakaabot sa banal mong kalwalhatian. Kailangan ka namin, Jesus. Hugasan mo po ang aming kasalanan. At sa pag-alaala namin na gagawin na ito, pagalingin niyo po kami sa lahat ng pisikal naming sakit. Kasama, Panginoong Ama, ang aming mga espiritual na kahinaan, ang mga tukso po na kinababagsakan namin, ang lahat po ng kasalanan po na kinamumuhian namin. Ngunit gaya ng sinasabi ni Pablo, patuloy pa rin po naming nagagawa sa buhay na ito. Kaya sa umagang ito, basbasan niyo po ang tinapay na ito, palakasin niyo po kami sa pamagitan po ng pag-inom namin mula sa saro. Nang sabi po ng pangako niyo sa Biblia, Panginoong Ama, in Hebrews chapter 9 verse 22, kung wala pong pagtigis ng dugo ni Kristo, ay wala pong ikapagpapatawad ang lahat ng aming nagawang mga pagkakamali. Salamat, Ama, sapagkat ibinigay niyo po sa amin ang inyong bugtong na anak, na lahat kaming nanalig ngayon, tagapagmana po ng buhay na walang hanggan, hindi na po kailan pa mapapahamak at hindi na po ibubulid, lalong-lalo na sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Salamat, Panginoong Hesukristo. Salamat, Ama po naming nasa langit. Mataas na papurit kalawalhatian po sa banal na Espiritu ng atin pong Panginoong Diyos. Purihin ka, Ama. Hallelujah, hallelujah. Sabi po ng Biblia, for I received from the Lord that which I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night that He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Salamat po sa kabutihan mo, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ngayon naman, mga kapatid, hawakan po natin ang baso, simbolo po ng dugo ni Kristo. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Without the shedding of the blood, there is no remission of all our sins. Sabi po ng Biblia, in the same way after supper, He took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink of it in remembrance of me. For whenever you eat of this bread and you drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Purihin ka, Panginoong Jesus. Sabay-sabay po nating inumin. Maraming salamat, Panginoong Ama. Ang mataas na papuri at pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang sa banal na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mensahe sa bawat isa sa atin bilang Kristiyano sa pagpapaalala at pagpapahayag ng kanyang mabuting balita. Kaya ngayon po, tayo po ay dadako sa ating pagbibigay ng ating mga kaloob sa gawain po ng ating Panginoon. Muli paalala po sa mga kapatiran po natin naka-online, pwede rin po kayong makibahagi sa ating pagbibigay ng ating kaloob sa ating simbahan sa pamagitan po ng GCash account. Andiyan po yung number 0917-174-1805. Diretso po iyan sa ating pong treasurer na si Sister Bernice Soriano. Sige po, tayo po'y manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa buong linggong nagdaan na kami, Panginoon, ay inyong
ginabayan, Panginoon, at patuloy na ibinigay at pinagkalob sa amin ang lahat na aming mga pangailangan. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng trabaho na patuloy, Lord, na aming natatangkilik na ginagamit niyo pong daluyan ng pinansyal na pagpapala. Gayon din, Panginoon, maraming salamat din po sa biyaya ng negosyo ng mga kapatiran na patuloy, Lord, na ginagamit niyo rin pong daluyan ng pinansyal na pagpapala sa kanila, maging sa kanilang mga empleyado, Panginoon, at mga mahal sa buhay. Patuloy, Lord, na sa aming pagbibigay ng aming mga kaloob, dalangin namin, Panginoon, na ito ay patuloy, Lord, na magamit sa ikaluluwalhati mo, sa pagpapahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa mga kapatiran po namin, Lord, na naghahanap ng trabaho, kayo po ang siyang magagabay sa kanila at dalhin po sila sa mga trabaho na naayon sa inyong kalooban. Gayon din po, Panginoon, karunungan at katalinuhan sa mga kapatiran po namin na magbebensyo ng mga negosyo na patuloy, Lord, na ito ay kanilang mapamahalaanan ng naayon sa iyong kalooban at katuruan. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. May galak sa aking pagbibigay, buong puso ay aking inaalay. Ako'y tapat, sa'yo'y maglilingkod, pagkat ikaw, Jesus, ay aming Diyos. Ang biyaya, babaha ang pagpapala mula sa iyo, Jesus. Purihin ka. Alleluia. Purihin ka. Alleluia. Itaas ang ngalan niya. Alleluia. Sambahin ka, O Panginoon, mahal kita. Amen. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbati sa ating mga kapatiran na magdiriwang po ng kanilang karawan sa linggong paparating. This coming March 8 po, si Brother Mark Daniel Bonagua. At sa March 9 naman po, si Sister Irma Talag. Purihin ang Panginoon. At sa mga couples naman po natin, may magdiriwang po ng kanilang wedding anniversary, si Brother Andrew and Sister Vicky Bisda. Ayan, purihin po ang Panginoon at patuloy na pasalamatan natin ng Diyos. Gayon din sa mga bisita po natin ngayon na nadako po sa ating bahay-sambahan, maaari po sana na tayo po'y tumayo upang tayo po'y ma-recognize ng ating mga kapatiran. Purihin po ang ating Panginoon sa mga bisita po natin. Yan, salamat po. We hope and pray na hindi po ito ang una at huling namin kayong makakasama sa gawain ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Sige po, samahan niyo po ako at ipanalangin po natin at pasalamatan ng Diyos sa buhay po ng ating mga kapatid na magbe-birthday at magdidiwang ng kanilang wedding anniversary. Gayon din sa ating mga bisita. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga kapatiran po namin, Lord, na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Maraming salamat sa taong nagdaan na patuloy, Lord, na sila po ay inyong ginabayan, pinatnubayan at patuloy na binigyan ng maayos sa kalusugan. Dalangin po namin, Panginoon, sa marami pang taon na darating sa kanilang buhay, patuloy, Lord, na kayo po ang siyang manguna sa kanilang buhay, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na bigyan niyo po sila ng maayos sa kalusugan
At patuloy, Lord, na gamitin nyo rin po silang pagpapala sa kanilang mga mahal sa buhay at higit sa lahat sa inyong ministeryo upang maipahayag ang iyong salita. Gayun din po, Panginoon, dalangin din po namin kay Brother Andrew and Brother Biggie sa kanilang sa kanilang wedding anniversary, Panginoon. We pray, Lord, na patuloy na kayo ang maging sentro ng kanilang pagsasama at patuloy, Lord, na bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kalakasan na patuloy, Lord, na makapaglingkod sa inyo. At patuloy na gamitin niyo rin po silang pagpapala sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay at maging sa mga kapatiran. Gayun din, Panginoon, pinasasalamatan ka po namin sa mga bisita po namin na nakasama po namin ngayong umaga. Panalangin po namin, Lord, na kung paano nyo po sila dinako sa lugar na ito ng nasa maayos sa kalagayan at ligtas, gayon din po sila, Panginoon, makakauwi sa kanilang mga tahanan. At dalangin namin, Panginoon, na hindi po ito ang unang pagkakataon na loloobin nyo po na sila po ay aming makasama. At patuloy, Lord, na ang mga salita mo na aming narinig, Panginoon, ay manatili din po sa kanilang mga puso't isipan. At higit sa lahat, Panginoon, ito ay kanilang malakaran at makita nila na ang aming Panginoong Hesus lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa inyo. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. At muli po, pinapaalalahanan po ang bawat isa sa ating mga gawain, kagaya po ng ating Bible study. Every Wednesday po iyan, ginaganap po iyan sa ating Facebook page, 7 p.m. So, mag-antabay lang po tayo, nag-open naman po yung ating Facebook Live ng eksakto 7 p.m. upang tayo ay makapag-aral, patuloy na nating makilala, lubusan ng ating Panginoong Hesus. At higit sa lahat, gayon din, pinapaalalahanan din po ang bawat isa o iniimbitahan ang bawat isa sa ating prayer meeting. Every day po, 5 a.m. meron po tayong doon prayer meeting na ginaganap. At sa gabi naman po, ginaganap po yan tuwing Biyernes, Sabado at Lunes po ng gabi, alas 8 po yan via Facebook Messenger po. Kung kayo po ay ninanais nyo pong dumalo, i-message nyo lang po yung ating Facebook page para po ma-share po yung link para sa inyo. At kung meron naman din po kayong mga prayer requests, pwede nyo rin po iyang iparating sa pamagitan po ng ating Facebook page via Messenger po. Or pwede nyo po directly i-message si Pastor Archie, si Sir Emmy, ang inyong lingkod para po maipanalangin po namin kada umaga at gabi ang inyong mga prayer requests. At kung wala na pong iba pa pong announcement, muli tinatawagan po natin ang ating mahal na Pastor Archie para po sa iba pang announcement at para po sa closing prayer and benediction. Elders po natin, meron tayo pong board meeting po mamaya, lalo na rin po ang mga ministry heads na magpaiwan po. At doon po sa baptism natin, so far po may 3 na po tayo. At makikipag-coordinate po muna po ako kasi nakatakda po ang baptism natin by next Sunday. So may 3 na po tayo na nakalagay po sa schedule natin. Pero tatanungin ko po yung may-ari ng bahay po kung napuno na ho yung swimming pool o dito po tayo sa Marikina River po. Kaya alam ko naman ho, bibigyan tayo ng maganda po na lugar ng ating Panginoong Diyos. Kaya patuloy lang po natin na ipag-pray po at aabisuhan ko kagad po kayo kasi yung 2 kapatid nating babautismohan naririto na po. No? Biro lang ho yun ha, sa swimming pool pong maganda tayo, hindi ho sa Marikina River. Kaya yun po ang mga schedules natin. At papaabisuhan din namin po kayo sa mga activities natin ngayong mahal na araw po kung ano po yung mapag-uusapan mamaya sa board meeting. Tayo po lahat ay tumayo. Praise God, hallelujah. Muli, Panginoong Ama, wala na pong hihigit po na kagalakan sa isang mananampalataya at Kristiyano na makapagpuri, makapagpasalamat at patuloy po maibigay namin ang buong sarili namin lalong-lalo na sa lahat ng inyo pong banal na gawain. Ngayong umaga na ito, uuwi po kami, Panginoong Ama, na may katiyakan ng kaligtasan. Uuwi kami, Panginoong Ama, na patuloy pong ang kagalakan po taglay-taglay po ng puso namin sapagkat alam namin ang aming kinakaharap po. Walang napahamak sa nagtiwala kay Jesus at patuloy ang Diyos ang gumagabay po. 10 po ng lahat ng mga anghel po ninyo. Panginoong Diyos, ingatan niyo po ang lahat ng uuwi sa kanilang tahanan, ang lahat ng papasyal at kakain po sa labas, ang lahat po ng mga magbiyabiyahe po, na mga sasakyan namin po na sasakyan ay patuloy, Panginoong Ama,
gagabayan po ng bakod ng pag-iingat ng lahat ng mga anghel po ninyo. At sa umagang ito, Panginoong Ama, patuloy ko po na binabasbasan ang lahat ng mga hinirang mo, ng mga anak mo sa iglesyang ito. Patuloy kung papanong iniwan po ang mga salitang ito ni Moses sa mga Israelita. Iniiwan ko rin po ang lahat ng talata po ng aklat ng Bilang 6:24 hanggang 27. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Sa iyo lamang ang mataas na kapurihan, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. At muli, natapos na naman po ang ating gawain na may kagalakan, kasiyahan dahil kasama natin ang dakilang Diyos sa buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Patuloy po tayo magbigay papuri sa ating Diyos. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat. Siya laging tapat. Walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon, ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon, ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Magkita-kita po muli tayo sa gawain ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya.